Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang 1 Corinthians chapter 14. So, another issue na pag-aaralan po natin dito po sa chapter na ito. Actually, may mga iba't ibang issue na pwede nating maunawaan dito po sa chapter 14. So, let us study the background of this chapter. So, the church in Corinth was experiencing problems with spiritual gifts. So, sa chapter 14 ay merong problems tungkol sa mga spiritual gifts, and many believers were emphasizing dramatic gifts such as tongues, but their meetings were becoming confusing and disorderly. So, ganun po ang nangyayari. Ang issue po ng tongues or speaking in tongues, kaya nagkaroon ng confusion ang kanilang gathering at nagkaroon ng walang kaayusan. So, in chapter 14, Paul, the apostle, explains how spiritual gifts should be used to build up the church rather than draw attention to individuals. Kung mapansin po natin dito sa chapter na ito, ay hindi nagiging effective yung mga spiritual gifts. Kung baga, ito'y nagkakaroon ng confusion, hindi nagagamit ng maayos, instead to build up the church para sana magkaroon ng kaayusan, ma-equip ang mga believers, so ma-build up. Ang nangyari po ay nagkaroon ng confusion. Yun po ang nagiging resulta dito sa chapter na ito. So, may mga iba't ibang problem bawat verses dito sa chapter 14. So, isa-isahin po natin ang mga bersikulo na mayroong mga problem na kung saan ito na may inaayos ni Apostol Pablo. So, verses 1 to 5 actually regarding speaks of prophecy and then uninterpreted tongues. So, mayroon pong tinatawag na prophesying and there will be interpretation of tongues. Verse 1, follow after charity and desire spiritual gifts, but rather that ye may prophesy. So, the issue being solved in verse 1, the Corinthians were pursuing impressive gifts more than useful gifts. So, ulitin ko, ang na-resolve na problem, the Corinthians, ito po referring sa mga Corinthian believers, were pursuing impressive gifts more than useful gifts. So, love remains the priority. Paul encourages spiritual gifts, but says prophecy is especially valuable because it benefits others. So, ano po yung prophecy? Ibig sabihin ba mayroong prophets? Yes, mayroong prophets sa church, the body of Christ, during the transitional period. Ito po yung mga kasama ni Apostol Pablo na nangangaral under the dispensation of grace or sa body of Christ. Mayroon pong mga inappoint ang Espiritu na maging apostol, prophets, pastor, teachers, evangelist. Sila po yung mga inappoint ng Espiritu na makasama ni Apostol Pablo na mangaral during the transitional period. So, ang mga to ay part sa spiritual gifts. Kaya may time na nagsis or huminto ang mga spiritual gifts, kaya yung gifts of prophecy
wala na after the transitional period. Okay, hindi na effective yung gifts of pastoring, pagiging gift of prophets, gift of teaching, gift of apostleship, at yung iba pang gifts na mention ay hindi na po nag-operate after the transitional period. So sa madaling salita, nagbanggit si Apostol Pablo ng mga gifts at kasama po dito yung prophets. Kaya mayroong prophesying, mayroong speaking in tongues, mayroong gifts of speaking in tongues, at mayroong gifts of interpretation. Yung tongues na sinasabi po dyan ay dialect na hindi mauunawaan ng iba. It needs interpreter. Kailangan mayroong mag-interpret doon sa mga sinasabi. Ulitin ko po, yun po ay dialect. Yun po ay language na hindi alam ng karamihan dahil sila ay nagsasalita sa kanilang wika na hindi naman naintindihan ng iba. Kaya ang Banal na Espiritu ay mayroon siyang binigyan ng gift of interpretation. Verse 2, for he that speaketh in an unknown tongue speaketh unto man, but unto God. Dito po yung pag sinasabing unknown, ibig sabihin hindi known sa isang tao. Hindi known sa kanya yung sinasabi, kaya unknown. Hindi masyadong naririnig. Isang dialect na bihira lang narinig sa time nila. Sa time nila noon, isang dialect na bihirang narinig na may mga nagsasalita at hindi mauunawaan. Yan po yung unknown sa kanila. At ganun pa man, hindi nila maunawaan, pero ang taong ito ay nagsalita hindi para sa mga tao, ito ay para sa Diyos. So, the issues being solved in verse 2, people were speaking in languages no one present understood. Kaya nga mayroong gift of interpretation. So without interpretation, the message reaches God but not the congregation. Kaya sa congregation po magkaroon ng kalituhan, confusion, dahil unang-una hindi nila naunawaan, pero sa Panginoon ay naintindihan. Kaya nga, yun po yung isa sa ibinigay ni Apostol Pablo. Isa yan sa inaayos ni Apostol Pablo, yung sa gift of interpretation, pag may mga nagsasalita ng iba't ibang wika. Verse 3, but he that prophesieth speaketh unto men to edification and exhortation and comfort. So the issue here that was solved or resolved, the church needed gifts that help people grow. So yun po yung dahil ang issue ay hindi na karoon ng kaunawaan doon sa loob ng iglesia, lalong-lalo na sa Corinth. May mga sinasabi instead of edification and comfort, pero hindi nila naunawaan, kaya may mga pinadala o pinili ang Espiritu at mayroong gifts para matulungan ang iglesyang ito na sila ay magkaroon ng comfort, edification,
sa tulong ng Espiritu. Kaya sa puntong ito ay nagbigay ang banal na Espiritu ng mga gifts sa mga qualified na mga tao, at ito po ay tutulong sa kanila. So the church needed gifts that help people grow. That was the intention. Yan po ang purpose kung bakit may mga gifts na ipinagkaloob sa mga taga-Korinto, at it helped people grow. Those were gifted during that time. So the prophecy strengthens, encourages, and comforts believers. So ulitin ko, the prophecy during that time strengthens and encourages and comfort believers. Yun yung pinaka-original purpose actually kung bakit may mga gifts na ibinigay ang Espiritu. At isa dito yung prophecy, and to strengthen, encourage, and comforts believers. So yun yung content ng prophecy under grace, under the transitional period, regarding sa prophesying is to strengthen, to encourage, and then to comfort believers. In verse 4, he that speaketh in an unknown tongue edifieth himself, but he that prophesieth edifieth the church. Kasi yung unknown tongue, bakit sinasabing edifieth himself? Dahil siya lang ang nakakaalam, siya lang ang nakakaunawa sa kanyang sinasabi, ay kumpara doon sa prophesieth na para sa lahat. Kaya the comparison in relation doon sa spiritual growth para ma-edify ang church sa Corinth, ito po ay kailangan. So isa dito yung prophesying para sa lahat, to edify the church. Pero in speaking the unknown tongue, ang na-edify yung kanyang sarili dahil siya lang nakakaalam sa kanyang sinasabi. At magiging ma-edify yung iba kung mayroong mag-interpret doon sa kanyang sinasabi. Now, the issue being solved in this chapter, it's actually regarding self-focused use of gifts. Kasi ang nangyari ay makasarili na ang mga taga-Korinto dahil mayroon nga silang spiritual gifts. Kumbaga, ang focus is more on sa sarili nilang. Okay, self-focused use of gifts. Now, Paul contrasts a personal benefit with congregational benefit. So, mayroong tinatawag na benefits, pero ang kaibahan, mayroong personal at mayroong congregational. Ang personal, yan po yung pagsasalita ng unknown tongue na siya lang ang nakakaalam, and then yung isa naman ay congregational dahil ito po ay sa pamagitan ng prophesying. And that was the main purpose during that time, is to edify the church, especially at Corinth. Now, in verse 5, I would that ye all spake with tongues, but rather that ye prophesied. Kaya dito sa verse 5, sabi niya, I would that ye all speak with tongues, but rather that ye prophesied. For greater is he that prophesieth than he that speaketh with tongues, except he interpret, that the church may receive
edifying. Ayan. Ibig sabihin may issue na concern, mayroong concern dito sa verse na ito. May tinatawag na misunderstanding that Paul opposed tongues. Ito po, mayroong tinatawag na misunderstanding ng pagkakaalam nila ay ayaw ni Apostol Pablo yung sa pagsasalita ng mga iba't ibang wika. So, he does not oppose tongues. Yun ang kanilang pagkakaalam lang sa mga taga-Korinto na pagkakaalam nila na si Pablo ay ayaw doon sa pagsasalita ng iba't ibang wika. Actually, Paul does not oppose tongues. He prefers prophecy in public gatherings because it benefits everyone. Unlike doon sa speaking in tongues, edifies himself, but prophesying kung bakit ito ay binigyan niya ng emphasis dahil mag-benefits yung marami. Kaya gusto niya yung prophesying in public dahil ang karamihan po ay mag-benefits doon, unlike doon sa speaking in tongues, ang kanyang sarili lang, siya lang mismo ang mag-benefit. Hindi yung iba. Kaya ulitin ko po, may binigyan ng emphasis ang prophesying according to Apostle Paul, and it was mentioned in verse 5. Pero let's proceed to the communication. So the communication must be understandable, and ito'y pinag-uusapan start from verses 6 to 12. Now, in verse 6, in verse number 6, now, brethren, if I come unto you, speaking with tongues, what shall I profit you, except I shall speak to you either by revelation or by knowledge, or by prophesying, or by doctrine? So, unintelligible speech gives no benefit. Okay? So that's the issue. In verse 6, sorry, now brethren, if I come unto you speaking with tongues, what shall I profit you? What shall I profit you? Except I shall speak to you either by revelation, or by knowledge, or by prophesying, or by doctrine. Kaya ang issue dito is unintelligible speech gives no benefits. Now, here na-mention regarding the revelation, knowledge, prophecy, and teachings help only when understood. So, yun po yun. Yun yung issue doon. Kaya ang mas matimbang dito na maipapangaral yung nauunawaan kaysa hindi nauunawaan. Ang hirap naman na ipapangaral mo yung isang bagay na mahirap unawain. Hindi mo pwedeng ituro ang isang bagay na ang hirap unawain na ikaw mismo hindi mo naunawaan. Okay? At yun po karamihan sa panahon natin ngayon, maraming mga narinig na mga iba't ibang katuruan na sila mismo hindi rin nila maipaliwanag. So ano ba ang mas magandang ipangaral, yung naunawaan or yung hindi? Ay syempre naman yung naunawaan, para kung may mga question or may mga clarification related doon sa sinasabi ay mas madaling maadresan. So in verse 7, and even the things without life-giving sound, whether pipe or harp, except they give a distinction in the sounds, how shall it be known what is a pipe
pipe or harp. So, ang issue dito po ay ito, the meaningless sounds communicate nothing. Yun po yung yun yung issue na naging issue dito. Kaya may mga illustration ng mga instrument. So, meaningless sounds. Parang isang sounds na walang saysay, walang kabuluhang sounds. So pag ganun po ay wala siyang maiko-communicate. Kaya musical instruments must produce distinguishable notes para magkaroon ng harmony. Ayan. So ano po ang punto ni Apostol Pablo kung bakit siya gumagamit ng mga ganitong klaseng illustration? Dahil nais niya sa loob ng iglesia ay mayroong kaayusan, mayroon pong harmony, kasi ang nangyari po dahil sa mga iba't ibang gifts na kanilang tinanggap ay naging personal ng iba, makasaril na yung iba at hindi ginagamit ng maayos o nagkakaroon ng pride dahil sila ay mayroong spiritual gifts. Kaya parang gumamit siya ng illustration na musical instrument na dapat mayroong harmony, na ang bawat isa ay mag-function ayon sa kanyang function, kaya hindi maging katulad ng isang music na meaningless sounds and communicate nothing. So in verse number 8, for if the trumpet give an uncertain sound, who shall prepare himself to the battle? So confusing signals cause confusion. Kasi isa yan sa mga ginagamit, yung for if the trumpet give an uncertain sound. Ang trumpet kasi ay ginagamit ito is as a warning, at kung may mga war noon, ito ay ginagamit. Ngayon mayroong sound, mayroon silang mga binabantayang sound na pag ito'y narinig nila, preparation for battle. Mayroong sound na kanilang narinig, warning. So, depende po sa sounds. Kaya mahalaga po yung sounds kasi pag hindi po maayos, confusing. Maraming ma-confuse. Okay, ulitin ko sa verse 8. For if the trumpet give an uncertain sound, who shall prepare himself to the battle? So, kailangan certain. Hindi po uncertain sound. Dapat malinaw sa kanila na yung sound na yun ay galing sa trumpet at mayroong warning, preparation for battle. Pero pag hindi malinaw yung sound, hindi clear yung sound, yun nga po confusion. Kaya confusing signals cause confusion. So the soldiers need a clear trumpet call kasi yun po ang ginagamit noon. Pag may mga labanan, yung mga soldiers ay mayroon silang pinapakinggan na dapat clear yung pinapakinggan nilang sound galing sa trumpeta. Dahil kung hindi, malilito po sila, magkaroon ng confusion. At ulitin ko bakit ginagamit ni Pablo itong mga illustration na ito. Yes, dahil yun po ang nangyari sa Corinthian Church. Hindi nila probably hindi nila deserve yung mga gifts or spiritual gifts na mayroon sila dahil ginagamit nilang personal or nagkaroon ng hindi magandang epekto sa kanila. In verse 9, so likewise ye utter by the tongue
words easily to be understood, how shall it be known what is spoken? For ye shall speak into the air. So speech must be understandable. Dapat malinaw. Dapat malinaw yung sinasabi, kaya hindi talaga maganda yung nagsasalita na hindi maunawaan, o katulad ng mga babbling words. Dapat understandable. Dapat maunawaan yung, kung sa kanta, yung lyrics dapat maintindihan. Hindi yung iba't ibang sounds ang naririnig. Yung lyrics ng kanta ay hindi naunawaan. At ganon din po sa pananalita ay dapat maintindihan din. So words that cannot be understood are ineffective. So hindi siya effective yung sinasabi mo dahil unang-una hindi naunawaan yung mga salita. Walang nakakaintindi sa sinasabi. So ayon sa verse 9, ito po ay ineffective. Dapat po sa ministry na kung saan man tayo, dapat maipaliwanag yung mga salita para yung mga listeners ay madali nilang maunawaan na yun pala ang ibig sabihin. O kailangan pag nagbanggit ka ng word na hindi nila naunawaan, ay i-make sure natin na ipaliwanag yung word na yun, ano ba yung ibig sabihin. Kaya speech must be understandable. At isa yung issue sa mga taga-Korinto. Dahil hindi sila nagkakasundo, hindi sila nagkakaunawaan, sila naman ay tinuturing na gifted believers. Dahil nga sila lang ang iglesia na maraming gifts, maraming kaloob. Sila lang kumpara sa ibang mga churches na na-establish during the time of Apostle Paul. Kumpara sa mga taga-Korinto, sila po ang church na maraming kaloob. Marami silang spiritual gifts sa iglesia. At ang nakakalungkot, yung mga spiritual gifts na kanilang tinanggap ay hindi nagamit ng maayos. Verse 10 to 11. Verse 10, there are, it may be, so many kinds of voices. Okay, maraming mga voices or mga tinig in the world, o mga salita dito sa mundong ito. Ang daming mga salita, and none of them is without signification or signification. Number 11, therefore if I know not the meaning of the voice, I shall be unto him what? That speaketh a barbarian, and he that speaketh shall be a barbarian unto me. So maraming dialect. Tinatawag na ang problem na dito ay language barriers. Sa dami, hindi mo na alam ano yung ibig sabihin. Kaya ang issue sa verses 10 to 11 ay language barriers. Language have meaning. Yes, language or languages have meaning. But if listeners do not understand, communication fails. Bakit?
hindi niya naunawaan yung salita niya, kanyang kinakausap, yung tao sa kanyang dialect, tapos yung taong kinausap niya, hindi niya alam yung sinasabi niya, so communication fails. Hindi kayo magkasundo. At yun nga po, isa sa mga nangyari doon sa Korinto. Ang daming mga salita, iba't ibang klaseng mga dialect, hindi na sila magkakaunawaan, kaya mayroon pong problem. Kung papaano, kaya nga mayroong gift of interpretation. Kailangang mayroong magpapaintindi, mayroong kakayanan na makaunawa at kanyang ipaliwanag yung sinasabi ng tao na yun. So, language barriers ang tawag doon. Kaya pag sa panahon natin ngayon, mayroong mga hindi nakakaunawa ng dialect na mayroon ka, so gagamit ka ngayon ng dialect na sa tingin mo alam niya. Kasi pag gagamitin mo yung dialect mo doon sa tao na yun na hindi niya alam, hindi kayo magkasundo. Communication fails. Walang understanding na mangyari, walang learning na matutunan dahil hindi niya naintindihan ang iyong sinasabi. Proceed sa verse 12. Dito naman sa verse number 12, even so ye, for as much as ye are zealous of spiritual gifts, seek that ye may excel to the edifying of the church. So the issue here, it's regarding the desire for gifts without concern for church growth. Ulitin ko po yung issue in verse 12. So mayroong desire. Mayroon siyang ninanais for gifts. Pero wala naman siyang concern sa iglesia o sa paglago ng iglesia. Wala din. Kasi kahit nag-desire ka ng mga spiritual gifts at wala ka namang concern sa paglago ng iglesia, baliwala lang din. Kaya ang nangyari sa mga taga-Korinto, mayroon silang spiritual gifts at wala naman silang concern sa paglago ng iglesia, kaya yun ang naging problema. Yun ang naging problema noon dahil naging magulo ang iglesia, out of order ang iglesia, wala na sila sa order. Hindi na nagkakasundo, kaya ang gifts mayroon sila ay pang sarili na lang. Instead of for edification, for a spiritual growth of the church. So, seek give gifts that edify the church. Ganon ang gustong iparating ni Pablo sa mga taga-Korinto. Kung mag-design man sila, seek gifts that edify the church. Hindi sila pwedeng mag-desire ng gifts wala naman silang concern. Wala naman silang pagmamahal sa iglesia. Wala silang naisip na pwedeng maitulong sa iglesia, pero naghahangad ng gifts. Ayan po ang problema. Kaya sa chapter
14, lalong-lalo na dito sa verse 12, isang rason kung bakit ang Corinthian Church ay hindi nagkakasundo at hinahalintulad sila sa childish or babe na congregation, yung characteristic ng mga believers, dahil sa gifts na meron sila ay hindi nagagamit to edify the church. Then in verses 13 to 19, ito na may patungkol sa pangangailangan nila, the need for interpretation. So kailangan na ng interpretation, di ba? The previous verses mentions about speaking in tongues and nobody understood, and it needs interpreter. Now, in the following verses, particular in verses 13 to 19, ito po, pag-uusapan naman dito yung kailangan nila na may mag-interpret doon sa sinasabi ng mga iba. So, verse 13, let him that speaketh in an unknown tongue pray that he may interpret. Now, the issue in this verse, it's about the tongues or speaking in tongues without interpretation. Ang issue sa versikulong ito patungkol sa pagsasalita ng iba't ibang wika na walang mag-interpret, walang magpaliwanag, walang magpapaintindi. Ano kaya ang magiging resulta? Kaya, kailangan ang interpretation to solve the problem. Okay? Para ma-solve yung problem, ang kailangan interpreter. May nagsasalita ng ibang wika, mayroong binigyan ng gift of interpretation, ipaintindi niya. Kung walang interpreter, wag nang magsalita. Kung walang interpreter, wag nang mangaral, kung hindi naman nakakatulong sa mga listeners. Kaya may interpreter during that time. Sa panahon natin ngayon ay pwede kang makapagsalita ng dialect na pwedeng maunawaan lahat, doon ka na lang. So hindi mo gagamitin yung dialect na ikaw lang nakakaunawa. Hindi nila maintindihan. So gagamit ka ngayon ng isang dialect na halos lahat nakakaintindi. Yun ang gagamitin mo. Kaysa gamitin mo yung dialect mo na ikaw lang ang nakakaintindi, so magkakaroon ng problem, confusion, and then communication fails. Kaya speaking in tongues without interpretation, it will lead to confusion. So interpretation solves the problem. So ano po ang solusyon? Kailangan ng interpreter, may mag-interpret. At during that time, may mga binigyan ang banal na espiritu ng interpreter, mayroong kakayanan magsalita ng ibang wika, at mayroong mag-interpret doon sa kanyang sinasabi. Sa verse 14 naman, my spirit prays but my understanding is untruthful. Bakit kaya? So the issue here, it's spiritual expression. Spiritual expression without comprehension.
So kaya pala, sabi niya, my spirit prays, but my understanding is untruthful. So nagnanalangin naman, pero hindi pa rin naunawaan, hindi pa rin niya naintindihan. Therefore, the issue was about spiritual expression without comprehension. Now, anong kailangan niya? Understanding matters in worship. So, mayroon pong dapat pagkakaunawa. No, mayroon po talaga dapat pagkakaunawa. Kaya sa 14:14, for if I pray in an unknown tongue, my spirit prays, but my understanding is untruthful. Ganun po ang nagiging sitwasyon sa iglesyang ito. Mayroon silang worship, hindi nila naunawaan ang kanyang, kumbaga ang kanyang pagkakaunawa ay very limited na tungkol sa mga espiritual na bagay ay hindi maunawaan. So wala silang tinatawag na comprehension, hindi nila naintindihan. Kaya balik pa rin tayo doon sa previous na kung saan kailangan ng interpreter. Okay? Kailangan ng interpreter para maipaintindi kung ano ang ibig sabihin ng sinasabi. During the transitional period lang po. Doon lang po ito applicable. Yung may mga gift of interpretation, mayroong gift of speaking in tongues, gifts of prophesying, gifts, yung iba't ibang gifts, yan po applicable during the transitional period nung hindi pa totally na-rebuild ng Panginoong Hesus ang kabuuan ng dispensation of grace, habang ito ay nag-operate. Mayroong tinatawag na gradual revelation or progressive revelation ang Panginoon kay Apostol Pablo. So itong mga spiritual gifts ay nag-operate habang hindi pa kompleto o buo ang kanyang tinanggap tungkol sa dispensation of the grace of God. Doon lang po effective, applicable yung mga spiritual gifts, mga kaloob tungkol sa pagsalita ng iba't ibang wika, at saka kaloob na unawain ang mga bagay at iba pa. Kaya sa panahon natin ngayon ay kailangan ng pag-aralan yung naisulat sa Biblia. Kailangan ng pag-aralan kung ano yung naisulat sa Biblia, hindi katulad noon. Kaya yun yung part natin na mag-aral. Dahil wala nang revelation na ang Panginoon ay makipag-communicate sa iyo at sasabihin niya sa iyo yung mga dapat gagawin. Wala na. Kaya ang dapat gagawin ngayon ng mga mananampalataya ay mag-aral. Mag-aral. Kahit mag-desire ka ng makapagsalita ng iba't ibang wika, hindi na kailangang aralin na. Mag-desire kang maka-interpret, aaralin mo na ngayon. Hindi katulad noon na ibinigay lang po ng banal na espiritu sa mga nagnanais at mayroong plano concern sa iglesia
for edification. Kaya iba ang ni-required sa ngayon. Mag-aral. Study. Verse 15. What is it then? I will pray with the Spirit, and I will pray with understanding. Also, I will sing with the Spirit, and I will sing with the understanding also. Dito naman sa verse 15, so pinag-usapan dito yung prayer and then singing. Prayer and singing. Dapat ang prayer ay dispensational din, rightly divided. Hindi pala basta-basta pag nag-pray na magpipray ka na Panginoon, suguin mo ang libo-libo mong anghel, ihanda ang aking daraanan para ako ay makarating ng ligtas. Ikaw pa yung nag-utos na sa Panginoon na maghanda siya ng mga libo-libong anghel. Yun ba ay dispensational, rightly divided? Hindi. Okay, bakit mo pa uutusan ang Panginoon maghanda ng libo-libong anghel? Tandaan po natin ang mga believers ngayon ay sealed by the Holy Spirit. Kailangan pa ba ng anghel na maghanda sa iyo sa daraanan na ang banal na Espiritu ay nasa iyo? Ang banal na Espiritu ay nasa atin bilang kabilang sa katawan ni Kristo. At isa pa, prayer na kiniklaim yung mga promises sa time pass. Yung mga promises na ipinangako ng Panginoon kay Abraham, hindi mo pwedeng i-claim yun. Yung mga promises na intended for the Israelites, hindi mo pwedeng i-claim yun. Kaya pray with understanding. Lahat ng mga promises na hindi para sa church, the body of Christ, ay wag mong i-claim. Ma-prostrate ka lang doon. Katulad pa ng minsan na naririnig at na binabanggit na sasabihin na kung anong hilingin mo sa Panginoon, gamit ang kanyang pangalan, ang lahat ay ibibigay. Hanggang ngayon wala namang ibinibigay gamit ang kanyang pangalan. Mayroong verse na sinasabi dito sa John na ginagamit mostly. So yung gusto ko na maunawaan yung pray with understanding. Example dito sa John 14, ito yung promise ng Panginoon na hindi niya promise under grace. Ito po sa John 14:13 to 14, and whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. If ye shall ask anything in my name, I will do it. Tama naman yung verse. Pero kung titignan po natin yung time, ito ba ay time ng grace program or time under the kingdom program? Time under the kingdom program. So, ibig sabihin, ang verse ay apply under the kingdom program, hindi siya pwedeng i-claim na kung anong hingin gamit ang kanyang pangalan, lahat ibibigay. Hanggang ngayon, bakit wala pa rin binibigay? Kaya yung iba frustrated, sasabihin nila, totoo kayang may Panginoon? Bakit yung kapitbahay namin ang umaasenso, ako hindi? Ako na may nananalangin, sila hindi. Nagkaroon ka na ng comparison? Nagkakaroon na frustrate ka na, kaya yung iba, parang may duda na, totoo bang may Panginoon? Nagko-question na sila sa Panginoon, ganon po ang nangyayari. Kasi nga, hindi naunawaan. Pray with understanding dapat.
Kung ano yung programa sa ngayon, dapat mong maunawaan para ang prayer ay naka-align under grace. 'Di ba? Dapat ang prayer dispensational, rightly divided. So, kung ano yung program, ibig sabihin ang prayer ay nandito lang din sa program under grace. Hindi yung kung ano-ano ang mga pinipick up na mga verses, promises under the time past at ikiniklaim at sinusumbatan ang Panginoon na sasabihin, di ba Panginoon, makapangyarihan ka. Kung ginawa mo noon, dapat ngayon gagawin mo rin. Di ba naging demanding pa tayo? Di ba Panginoon, noon ay mayroon kang binuhay na patay, mayroon kang pinagaling na sakit. Dapat Panginoon, ganun din ngayon. May panunumbat sa Panginoon. Ay wag po nating gagawin yan kasi we are under the dispensation of grace. Ibang program, ibang instruction, ibang katuruan. Wala tayong karapatan na utusan, sumbatan ang Panginoon. Paano yung pray with sing with understanding? Ganun din. Dapat ang singing dispensational, rightly divided. Ano yung mga sample natin dyan? Kakantahin mo yung Come Holy Spirit. Bakit mo kakantahin ang Holy Spirit kung ikaw na may naniniwala na silyado ng banal na Espiritu? Iwi-welcome mo pa ba ang Espiritu kung ikaw ay naniniwala na sinilyuhan ng banal na Espiritu? Dapat hindi. Kasi lahat ng mga believers ngayon under the dispensation of grace ay sealed by the Holy Spirit. Pero kinakanta mo, Come Holy Spirit. Hindi pwede. Ano pa? Ano pa ba yung mga kanta? Pero yun ay mga sample lamang. Yung kanta na may kinalaman sa second coming. Naniniwala ka ng rapture pero yung kanta mo ay pang second coming. O di confusing, di ba? Kaya ang kanta dapat rightly divided. Dapat alam mo yung lyrics. Hindi ang lyrics dapat under grace, hindi under kingdom. Hindi under kingdom dapat ang lyrics, dapat under grace. Ang dami pong mga kanta na pwede mong piliin. Ano yung kanta under grace? Ano yung kanta under the kingdom? Kaya sinabi ni Pablo na pray with understanding. At saka sing with understanding. Sana nakuha yung punto ko na ang lyrics ay napakahalaga. Dapat ang message ay under grace. Ang message. And then iba din yung under kingdom na message doon sa lyrics. Verse 16, Else when thou shalt bless with the Spirit, how shall he that occupieth the room of the unlearned say Amen? At thy giving of thanks, saying, He understandeth not what thou sayest. So, the issue here, others cannot participate in verse 16. So, if people do not understand, paano sila sabing Amen? I agree, so be it. Hindi nga nila naunawaan, yun nga ang naging issue sa mga taga-Korinto Paano sasabihin nilang Amen or agree? Hindi nila naunawaan. Bakit? Walang participation. Bakit hindi sila nag-participate? Hindi naunawaan.
So, ganun ang nagiging problema sa mga taga-Korinto. Verse 17, "For thou verily givest thanks, well, but the other is not edified." Why? The issue here, it's about personal benefit without corporate benefit. So, ang sa kanya, ang pang-personal lamang, pang-personal lamang na benepisyo ang gusto niya, pero hindi lang doon, dapat mayroong tinatag na congregational or corporate benefits. Hindi lang pang sarili. Ganyan pong naging issue. So, others are not being edified. Ganun po ang naging nangyari dahil sa pang-personal lamang niya ginagawa and without considering others' benefit. At problema ba yan sa iglesia ng mga taga-Korinto? Yes. Problema talaga, kaya nagkaroon ng hindi maayos na kongregasyon. Out of order. Kaya nga ang Panginoon nagbigay ng gift ang Panginoon para mayroong order ang iglesyang ito. Pero ang nangyari po ay pinersonal, sinarili lang nila at nagmamayabang ang mga may kaloob at naging chaos. Problema ang naging resulta. Verse 18, "I thank my God. I speak with tongues more than ye all." Si Pablo ay nakapagsalita ng ibang wika din. Dito tayo sa issue, sa verse 18, "Some may think Paul lack experience with tongues." Yung iba ay inaakala nila, nag-conclude sila na si Pablo ay hindi marunong magsalita ng iba't ibang wika. Pero sabi ni Pablo, dito sa binasa natin na nakapagsalita siya. Paul says, he speaks in tongues often. Nakapagsalita din siya. Hindi lang yung talagang madalas lagi, pero makapagsalita siya ng iba't ibang wika. Pasalamat nga siya sa Panginoon na nakapagsalita din siya. Ano pa? Verse 19, "Yet in the church, I had rather speak 5 words with my understanding." Dito sa verse 19, "Yet in the church, I had rather speak 5 words with my understanding, that by my voice I might teach others also, than 10,000 words in an unknown tongue." Para sa kanya, okay na yung 5 words kaysa naunawaan naman kumpara sa 10,000 words na hindi naman naunawaan. Kaya the issue here, the quantity being valued over usefulness. Now, 5 understandable words are more valuable than thousands that nobody understand. Aanhin mo yung ang daming salita, ang daming words, wala namang nakaintindi. Kaya, ang gusto ni Pablo dito, huwag ka nilang gumamit ng iba't ibang salita na walang nakakaintindi. Gamitin mo na lang yung salita na mas maraming nakakaintindi. Yun yung punto niya. Yun yung pinupunto niya kaysa magsalita ng napakarami. Wala namang nakakaunawa. So ang gustong palabasin ni Pablo ay yung sasabihin mo yung naunawaan. Huwag ka nang magsalita ng marami na hindi naman naunawaan. Ano pa? Sa verses 20-25, actually, ang issue, ito ay the effect on unbelievers. Now, ito naman, alamin natin, ano yung naging epekto or the effect of on unbelievers sa verse 20.
Verse 20, Brethren, be not children in understanding. Howbeit, in malice be ye children, but in understanding be men. So, ang issue dito yung spiritual immaturity. Ganun po. Spiritual immaturity. Kasi, hindi sila matured mag-isip. Kaya, think maturely. Kaya, yun yung naging issue. Pag ganun po ang level ng estado ng isang believer, spiritual immaturity, magkaroon ng problem talaga sa iglesia. Then sa verse 21, in the law it is written, with men of other tongues and other lips will I speak unto this people, and yet for all that will they not hear me, saith the Lord. So ito yung isang quotation na galing doon sa Isaiah 28. Now, ang issue dito po ay yung misunderstanding. The purpose of tongues. Dapat hindi yan misunderstood kasi yun ay binigay ng Panginoon to edify the church actually. Pero ang nangyari po, nagkaroon ng misunderstanding doon sa purpose. Now, the foreign language, ito po yung mga iba't ibang dialect na hindi nila kabisado, hindi talaga nila totally naunawaan, were once a sign of judgments upon unbelief. Kasi may mga iba't ibang iba't ibang mga dialect. At ito yung mga senyalis na sa mga unbelievers. Kumbaga yung pagsalita ng mga wika, iba't ibang wika ay naging palatandaan sa mga hindi naniniwala. Ganon ang nagiging scenario dahil na misunderstood ang purpose. Kaya dito sa verse 22, wherefore tongues are for a sign, not to them that believe, but to them that believe not. But prophesying serveth not for them that believe not, but for men, or for them which believe. So the issue mentioned in verse 22, wrong assumptions about signs. Now, tongues serve as a sign. Prophesy directly communicates God's truth. So in verse 22, na-mention na ang tongues, ang pagsalita ng iba't ibang wika ay nagiging tanda na po sa mga unbelievers, at yung prophesying, ito po ay isang senyales or palatandaan naman, dahil ito po ay mayroong direct communication doon sa Panginoon. So dito po sa verse 22 ay hindi na nakakatulong or nabigyan ng tinatawag na positibong purpose itong sa tongues, dahil hindi nakakatulong sa iglesia, kasi ang palatandaang ito ay hinahalin tulad na sa mga unbelievers, kasi magulo na hindi na sila nagkakaunawaan dahil sa dami ng salita, hindi mo alam kung ano ang katotohanan. Kaya ang ito ay nagiging palatandaan sa mga unbelievers sa verse 22. So ganun po ang nagiging epekto doon sa pagsalita ng maraming dialect. Kaya pala sabi ni Pablo, mas maganda na lang yung 5 na salita na nauunawaan kaysa dami na sinasabi na hindi naman
naintindihan. Doon tayo sa verse 23. If therefore the whole church become together into one place and all speak with tongues. Ito po nasa isang lugar pero lahat gustong magsalita ng iba't ibang wika. And there come in those that are unlearned. May mga unlearned unbelievers. Ano kayo sabihin na? Well, they not say that ye are mad. O anong sabihin ng mga unbelievers? Sila ay mad. Parang yung wala sa sarili. Hindi sila nagkakaunawaan. So ito yung interpretation na ng mga unbelievers. Paano lahat na nagsasalita? Nakita ng mga unbelievers, na-observe nila ng mga unbelievers, o di sila yung yung i-interpret na nila, ano kaya mga to? Parang wala sa isip, wala sa sarili. Now, the visitor seeing disorder. Di ba? Ganun po ang nangyari sa mga taga-Korinto na na-observe ng mga visitors, mga unbelievers, walang kaayusan. So everyone speaking in tongues at once makes the church appear irrational. Ayan po. So nakita niyo yung epekto. Kaya pala na nais ni Pablo dapat magsalita yung naunawaan lang. Sa verse 24. But if all prophesy and there come in one that believeth not, or one unlearned, he is convinced of all, he is judged of all. So reaching unbelievers effectively, yan po yung issue. Now, the prophecy communicates understandable truth. So unlike sa speaking in tongues, if we compare the result, ano pong napansin niyo doon? Ang resulta, confusion. Kumpara dito po sa prophesying, ay malinaw na mayroong pagkakaunawa regarding sa katotohanan. So ganun po yung mas matimbang na yung emphasis ni Apostol Pablo kumpara doon sa tongues, speaking in tongues. In verse 25, and thus are the secrets of his heart made manifest, and so falling down on his face he will worship God and report that God is in you of truth. So ang issue dito, it's about the conviction of sin. Now, the explanations about understandable revelation exposes the heart and can lead to repentance or change of mind. In verses 26 to 33 naman, another issue, ito na may regarding sa rules for orderly worship. Ito na may pag-usapan yung order. Kasi nga wala na sa order, di ba? Out of order dahil doon sa mga personal na mga benefits na nila at using doon sa mga spiritual gifts, mayroon sila. Now, in verse 26 to 33, pinagpag-usapan dito yung rules for orderly worship. In verse 26, let all things be done unto edifying. So, ang issue kasi dito, nagkaroon ng chaotic participation. So, every contribution should build up the church. Supposed to be. Every contribution should build up the church. Pero ang nangyari ay hindi po na-i-apply nila yung dapat nilang function sa iglesia. So this is one of Paul's governing principles. In verse 27, if any man speak in an unknown tongue, let it be by two or at the most by three, and that by course, and let one interpret. So dito po mayroong inaalaw. O sige, magsalita ng iba't ibang wika. Pero sila lang, 2 o 3 lang ang pwede.
O, dalawa lang o pwede ang magsalita. So, ang issue kasi dito, so many speaking in tongues. Ang dami kasi eh. Halos lahat sila nagsasalita sa iba't ibang wika. Ito na lang para magkaroon ng maayos ang iglesia. 2 o 3 na lang ang inaalaw. So, 2 or 3 at most, or 1 at a time. Hindi pa sabay-sabay. 1 at a time. And then, ang ni-required, magsalita siya. Next, magsalita siya. Dapat 1 at a time. Hindi sabay-sabay. Oh. And then, here's come the interpretation. Sinabi na niya, yung 2 o 3 nagsalita, and then ang next, the interpretation na. Di ba? Ganun dapat eh. Yun yung order doon sa church ng Corinto. Verse 28, let him keep silence in the church. Dito sa verse 28, but if there be no interpreter, ano po? Let him keep silence in the church. Pag walang mag-interpret, manahimik na lang. Kaya bago pala sila magsalita ng iba't ibang wika, i-announce mo na. Okay, meron ba dito ang mayroong kaloob na mag-interpret ng mga iba't ibang wika? Kung meron, okay, i-allow yung 2 o 3 magsalita ng iba't ibang wika at i-interpret. Pero pag sinabi na walang interpreter, dito sa congregation na ito ay walang interpreter, anong gagawin yung may kakayanang magsalita ng iba't ibang wika? Wag nang magsalita, manahimik na lang. Kasi walang interpreter, no interpreter available. Yan yung issue, kaya remain silent. Publicly notice this silence is situational, not absolute. So, dapat manahimik na lang. Magulo ang iglesia kung lahat magsalita. Walang interpreter. Di ba? Walang mag-interpret, manahimik na lang. Ganon yung nangyari sa taga-Corinto. Sa 29, let the prophets speak 2 or 3, and let the other judge. So, the issue here, the unquestioned prophetic claims. So, the solution, prophecies must be evaluated. And then sa verse 30, if anything be revealed, so another that sitteth by, let the first hold his peace. So, ang issue is about the interruptions. Now, the solution, speakers should yield to one another. And then in verse 31, for ye may all prophesy one by one, that all may learn, and all may be comforted. So one by one, regarding sa prophesying. So the issue, it's about the multiple people speaking simultaneously. Dapat one by one. So hindi pwede talagang sabay-sabay. Kasi ang mga listeners, malilito sila. At ganun po yung advice sa mga taga-Corinto. Sa verse 32, the spirits of the prophets are subject to the prophets. Kaya dito sa verse 32. So, ang issue kasi, it's about the claims of uncontrolled or uncontrollable inspiration. So, the solution is regarding spiritual gifts, do not remove self-control. So, nandun pa rin yung self-control kasi meron silang spiritual gifts ay wala na sila sa control at yun nga ang kailangan. So, dapat mayroong self-control. Kung sila ay binigyan ng kaloob na ganito ang gagawin nila to prophesy, to strengthen
to motivate. Dapat alam nilang kontrolin ang sarili nila. Verse 33, for God is not the author of confusion but of peace. Ganun po kasi nagkaroon ng disorder. Ang problema kasi disorder in worship. So pinaliwanag dito ang Panginoon ay hindi siya author of confusion. So worship should reflect God's orderly nature. Another issue in verse 34 to 35, the difficult passage about women. Bakit? Kasi sa verse 34, let your women keep silence in the churches, for it is not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience, as also says the law. Ayan. Dito po ay ang mga babae, hindi sila allowed na mag-speaking in tongues. Silence sila. Hindi sila pinahintulutan. Okay? At by culture din, may kinalaman sa kultura din nila at sa loob ng iglesia, ang ina-allowed lang na mag-speak in tongues, mga lalaki. Ang babae ay hindi sila allowed sa iglesia na magsalita ng iba't ibang wika. Okay? Mga lalaki lang ang pwede, pero 2 o 3. Hindi rin pwede kung sabay-sabay. Dapat may interpreter. Pero babae, hindi sila pwede. Yun yung patakaran sa iglesia ng Corinto. Hindi sila pinayagan na magsalita ng iba't ibang wika sa loob ng iglesia. Sila po ay dapat silence. And then sa verse 35, if they will learn anything, let them ask their husbands at home. So kung gusto nilang alamin, doon na lang sa bahay nila tatanungin. So ganun po yung ito ay mayroon tinatawag na cultural connection. Dito po mayroong sa kultura nila, at isa pa, yun yung patakaran ng iglesia. What issue is Paul solving? The context is crucial. So 3 groups are told to keep silence in this chapter. Sa verse 28, yun nga yung tongues, speakers without an interpreter, prophets when another receives revelation, and women. So in each case, silence address a specific situation. So why can't this mean absolute silence? So in Corinthians 11, 5, every woman that prays or prophesies. Paul clearly acknowledged women praying and prophesying publicly in the previous verses. Pero yun po, pero sa speaking in tongues ay hindi. Mayroon lang silang tinatawag rules na dapat nilang sundin. Sa speaking in tongues, hindi sila pinahintulutan. Sa previous verses ay mayroong na-mention regarding women that prayeth and or prophesieth. Pero sa speaking in tongues ay hindi sila pinahintulutan. So, most common contextual explanation during the evaluation of prophecies, some women may have been interrupting proceeding with questions. Paul's concern is, yes, the order, the learning. It's supposed to be avoiding disruption. So, kaya sinabi, ask their husbands at home. So, addresses a particular disturbance, not every possible form of speaking. The issue being solved, disruptive interruptions during worship gatherings. And verses 36 to 40, the final authority and summary in verse 36. Verse 36, what came the word of God out from you, or came it unto you, or unto you only. So, ang issue na nasa verse 36,
the Corinthian pride. No, pride na sila eh. So, the Corinthians were not the source of God's revelation. Yes. So, naging na sila, naging nagmamayabang na ang mga Corinthian believers. Verse 37, if any man think himself to be a prophet, spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. No, ang issue dito po, it's the resistance to apostolic teaching. Yung sinasabi ni Apostol Pablo ay hindi nila yung pinaniniwalaan. So now, the genuine spiritual people should recognize Paul's instructions. Bakit? Sabi na ni Apostol Pablo, ang kanyang mga sinasabi, ito ay command ng Panginoon. Okay? Ang sinasabi ni Apostol Pablo ay galing sa Panginoon na dapat i-recognize ng marami, lalo na sa mga believers under our time. Verse 38, but if any man be ignorant, let him be ignorant. Ano ang issue? Refusal to submit. Ganun po ang nangyari. Ayaw magpasakop, ayaw magpasubmit. Yan ang naging issue. Kaya those who reject the Apostle Paul, the instruction of Apostle Paul, apostolic instruction, bear responsibility. And then, how about verse 39? Wherefore, brethren, covet to prophesy and forbid not to speak with tongues. Ang issue dito is yung overreaction. Kaya, Paul does not ban tongues. He regulates them. Wala naman siyang ganun po. Actually, in-acknowledge siya. Pero mayroon lang dapat protocols na sinusunod. Hindi po pwedeng i-violate. Mayroon dapat silang sinusunod na rules. Verse 40, let all the things be done, be decently and in order. Yes. So, ano yung issue na dapat masolve? So, the entire chapter's problem. Yes. Worship had become disorderly. Paul's final principles is not confusion, is not competition, is not self-promotion, but orderly worship that builds up the church. Now, kung i-summarize po natin ang 1 Corinthians chapter 14, ito po yung problem. Ang problem, unang problem, the tongues nobody understands. So the solution ay kailangan ng may interpretation, ma-interpret. Another problem, self-focus gifts. The solution is edification of others. Another problem is disorderly meetings. So the solution, one at a time. Another problem, everyone speaking simultaneously. Now the solution is limits and structure. Next problem, unchecked prophecies. Solution, evaluation by others. Another problem, visitors thinking believers are mad. Now the solution, dapat understandable communication. Then another problem, claims of uncontrollable inspiration. The solution is self-control. Another problem, disruptive interruptions. So the solution is appropriate silence and order. Next problem, pride about spiritual gifts. The solution is love and service. Then another problem is the confusion in worship. Then Paul's solution, decently and in order. So yan po yung kabuuan ng 1 Corinthians chapter 14. Ang mga dito po, bawat verse ay mayroong issue na kailangang maresolba. Okay, so sana po may naunawaan kayo dito sa chapter 14.